أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنار قلوب عباده المؤمنين بنور الكتاب المبين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Una-una pasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sihatu wal afiyah, sa kanyang taufik sa ating pamumuhay at sa ating pangangatawan, sa ating kalusugan. Ngayong araw, we're going to recapitulate our discussion, the discussion of the reporter about the two general categories of tafsir. Alam ko na meron na tayong prior knowledge about dito because ito ay natakil na ng ating previous reporters. But then for the sake of the clarity, for the sake of the additional na hindi natin nagawa sa kadahilanan na hindi sapat ang ating naging oras, so we will going to tackle this for today's class. Okay. So, sa two general categories of tafsir, ito yung dalawang pinaka malaki or pinaka general na klase or category ng hadis. We have the tafsir bi riwaya bil ma'thur, and then the second one is the tafsir bid diraya bil ra'i. Let us discuss first, recapitulate the tafsir bi riwaya bil ma'thur. According to its definition, tafsir according to transmission. The author were restricted their explanation to transmitting what is explained in the Quran or stated by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his companions and their student. They also avoided unfounded interpretation and unnecessary explanation and always accepted authentic narration. Ang hadis o ang tafsir bi riwaya bil ma'thur, this is one of the interesting tafsir. Dahil nasabi dito, they are restricted the explanation or the transmission based on their opinions. Ang ibig sabihin nito, class, itong tafsir bi riwaya, hindi sila nagbabase or ang author nito ay hindi nagbase sa mismong opinion niya mismo. Because also stated here in its definition na the explanation based on the Quran, based on the statement of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, based on the statement of the companions and the statement of the followers. So malino naman sabi dito, ang tafsir bi riwaya, ang pagbibigay ng meaning sa ayatan ng Quran or the ayah or the verses of the Quran is based on the Quran itself, based on the explanation of the Prophet, explanation of the Khulafa ar-Rashidun, and then explanation of the Tabi'un. No, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa in tanaza'tum fi shay'in faradduhu ila Allah. O Muhammad, kung meron man kayong hindi pagkakasunduan sa pagitan ninyo, faradduhu ila Allahi wa Rasul. Bumalik kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo. Ang word na bumalik kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo, hindi literal na babalik tayo sa Allah through physical, or babalik tayo kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam physically, kasi hindi naman natin yung kaya. But then the most deepest meaning of that meaning of verse is bumalik tayo kung ano yung nasaad sa Quran, kung ano yung nasaad sa sunan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa is tafsir bi riwaya bi ra'i. Pangalawang general categories of tafsir is the tafsir bi riwaya diraya bi ra'i. Tafsir according to the opinions. The author often relied on their personal opinions for explanation, interpretation, and deductions. Dito naman sa tafsir bid diraya is kasalungat po ng tafsir bi riwaya. Kung ang tafsir bi riwaya ay nakabase sa Quran, sa Prophet, sa companions at sa mga tabi'un, dito naman ay malayang binigay ng mga scholar ang kanilang opinion sa pagbibigay ng meaning. Malayang binigay ng ating mga mufassir ang kanilang mga fatwa
ang kanilang mga pagbibigay meaning sa verses ng Quran. Kasama na din dito ang interpretation ng bawat scholars. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito lang yung medyo pag-iingatan natin bilang isang mananaliksik, especially sa Quran and the Sunnah of Prophet. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, la taqfu ma laysa laka bihil ilm. Merong verses ang Allah subhanahu wa ta'ala na bilang guideline for this tafsir, for this written or for this given meaning of the verses. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, la taqfu ma laysa laka bihil ilm. Wag mong panghimasukan ang isang diskusyon. Wag mong i-discuss sa mga tao ang isang bagay laysa laka bihil ilm kung wala kang kaalaman na sapat ukol dito. So, base sa ating explanation, ang pagkakaiba ng tafsir biriwaya at tafsir bidiraya is when it comes to the information or the interpretation of its book. Sa biriwaya kasi, nakabase ito sa sunnah, nakabase sa Quran, at ito ay authentic. Hindi sila pagbibigay ng explanation na base lamang sa kanilang opinion. But then, ang bidiraya, binibigyan niya ang ating mga mufassir ng kalayaan, binibigyan niya ang ating mga ulama ng kalayaan kung ano yung kanilang opinion na nakabase naman sa kung ano yung sunnah, ano yung ijma, at kung ano yung qiyas. Meron tayong hadis dito na sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay ating pagkaingatan at maging naway guidance natin sa ating pagdidiscuss sa topic na ito. Sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abdullah ibn Umar ibn Asi radiyallahu anhuma, qala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna Allah la yuqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibadihi walakin yuqbidu al-ilma biqabdil ulama'i hatta iza lam yubqa aliman ittakhazan nasa ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftaw bighairi ilma fadallu wa adallu. Muttafaqun alayh. Hadis na galing kay Abdullah bin Umar. Si Abdullah bin Umar naman ay anak ni Asi. Nalugudan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, silang dalawa. Sabi ni Abdullah bin Umar, narinig niya na sinabi ng ating Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, patunayan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi niya kukunin ang ilmo bilaterally, na kukunin niya, aagawin nito sa mga tao. Bagos gagawa ang Allah subhanahu wa ta'ala ng ibang paraan para makuha ang kaalaman. Ano ito? Ano ang pamamaraan ng Allah subhanahu wa ta'ala? Kukunin niya ang ilm, ang kaalaman, through the death of our scholars, through the death of our ulama. Darating ang araw, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na wala nang matitirang alim sa mga tao, at ang mga tao na ito ay gagawa ng kanilang sariling alim, na ito ay magbibigay ng mga diskusyon, ito ay magbibigay ng fatwa bighairi ilmi, na wala naman itong alam sa ating religion. Sa mga araw na iyon ay nakakalungkot, bagos ang mga tao na iyon ay maliligaw ng landas at sila ay makakaligaw din ng landas sa kanilang kapwa. So yun lang. After this explanation, I will recording you to write what are those your take notes and your insight about our discussion for today. So yun lang. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi bitawfiq, and keep safe everyone.